So today, may nag-order sa online ng flower standee for inaugural daw. Kaso yung budget ni customer, maliit lang siya. Kaya in-inform ko siya na mixed rose with radish yung ilalagay sa standee niya since yung budget niya maliit nga. Alam niyo ba, every time na nagpo-post ako about sa mga business namin, palagi merong nagme-message sa akin na ang galing ko daw sa business, paano daw mag-open ng business, paano daw mag-run ng business. Tapos yung iba humihingi ng idea kung ano yung i-open nila na business. Pero alam nyo ba, hindi naman kasi talaga ako yung magaling. Yung mga magulang ko, sila yung magaling sa business talaga. Ayaw nila kaming magtrabaho sa ibang mga company. Every time na malalaman nila nag-apply kami ng work, magagalit sila agad. Wait lang, liko muna tayo about dun sa ginagawa ko na standee. Every time na bibili kayo ng mga roses, kung gusto nyong i-check kung luma or bago yung binigay nila na rose sa'yo, ganyanin mo. So ayun nga, so kami magkakapatid, we have no choice but to think about a business for us. But since wala nga kaming mga trabaho, wala kaming ipon, yung mga parents ko, sila yung gumagastos sa mga first business na binibigay nila sa amin. Then kami nang bahalang mag-run ng business na yun, nasa amin kung malulugi yun or hindi. So kaming tatlo magkakapatid, meron po kaming kanya-kanyang mga negosyo. And yes, lahat po ng mga kinikita namin, hindi po humihingi yung mga parents namin. Why? Kasi yung mother ko, meron siyang grocery store. Yung father ko, still, up until now, nasa abroad pa rin po siya. Then, kapag kumikita na yung store nyo, doon na kayo mag-start, mag-isip kung ano yung possible or pwedeng maging anak ng business na yun. Tapos ito lagi ko tong sinasabi sa mga nagme-message sa akin. Huwag kayong magpapatayo ng business nang hindi nyo kilala kung ano yung binibuild up nyo. Huwag kayong mag-open ng business kung hindi nyo kayang i-run mag-isa yung business nyo. Huwag kayong mag-open ng business kung yung mindset nyo, lahat ng kinikita nyo is mapupunta lahat sa mga luho nyo. Well, bakit po? Kapag po nag-open tayo ng business tapos hindi mo kilala yung business mo, for sure, iaasa mo lang lahat yan sa staff mo. So, what's the problem? Well, kapag po nagkasakit yung staff nyo, or kinabukasan hindi ka na pinasukan ng staff mo, mahihirapan ka ulit maghanap ng bagong staff. So, kung ilang days wala yung staff mo or kung ilang days kang walang staff, ganun din yung days na sarado yung store mo. Wala rin eh. What if you have an walk-in? What if you have an online orders? But sadly, hindi mo alam kung paano gumawa ng orders nila. So, parang lumalabas na useless yung business mo without your staff. Dapat kapag nag-hire ka ng staff mo, ikaw mismo yung magtuturo sa kanya. Hindi yung siya yung magtuturo sa'yo. Doon na mag-i-start na yung ibang mga staff, I'm not saying all possible lulukuhin ka ng staff mo. Why? Kasi wala kang alam doon sa business mo mismo na ikaw yung may-ari. That's why kapag po nag-hire tayo ng staff natin, always show them that we can run our business without them. And iwasan din po natin sa mindset natin yung kapag kumikita tayo, lahat ng nasa isip natin is yung mga luho natin. Baka mas malaki na yung expenses natin sa income natin. So possible pati yung capital natin sa store, baka pati yun magastos nyo. Kaya maging wise kayo sa paggamit ng mga pera nyo. So I think that's it. Thank you everyone. God bless. Goodbye.